Isang not guilty plea ang inihain ng direktor na si Daryl Yap na may kinalaman sa kasong 2 counts of cyber libel na isinampa sa kanya ni Vic Soto. Ang nasabing reklamo ay may kinalaman sa controversial na teaser ng movie na dinirehe ni Daryl Yap na may pamagat na The Rapist of Pepsi Paloma na ipinost noong January 1, 2025. Ayon na rin sa balita ng ABS-CBN News, nagkaroon ng arraignment si Daryl Yap sa Muntinlupa Regional Trial Court nitong Martes, June 3. Nandoon at kasama ni Daryl Yap ang kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Fortun. Ayon sa abogado ni Daryl Yap, Director Daryl Yap pleaded not guilty to both charges of cyber libel. During pre-trial, we tried to agree on certain facts, then there will be disclosure of yung mga evidences that are going to be presented. Nakaschedule ang unang pagdinig sa kaso sa darating na August 19. Pero bago ang pagdinig ay magkakaroon ng mandatory mediation conference na parte ng proseso ng ating hukuman. Dagdag pa ng legal counsel ni Daryl Yap, sa batas natin at ito ang hindi alam ng karamihan. Ninanais pa natin ng husgado na magkaroon ng maayos na kaayusan ng mga partido. Merong tinatawag na mediation proceedings. Mandatory po ito at during the mediation ay sisikapin ng isang duly authorized and experienced na mediator na magkasundo yung mga parties. Sinagot din ni Attorney Fortun kung bukas si Daryl Yap sa nasabing settlement. Sagot ni Fortun, there's always room for settlement. There's always room for parties to reconcile. And ang important naman dun ay yung willingness ng bawat isa na manumbalik yung mga bagay na dati naman ay tahimik. Samantala, nag-react naman ang kampo ni Vic Soto sa nasabing not guilty plea. Ayon kay Attorney Enrique de la Cruz, nagkaroon lang ng arraignment and pre-trial. Binasahan ng habla si Mr. Daryl Yap at nag-usap yung magkabilang panig sa harapan ng hukom kung ano-anong mga dokumento ang mamarkahan, ano-anong mga issues, anong mga bagay ang inaamin ng magkabilang panig. Iginit naman ni Atty. De la Cruz na bago pa man magkaroon ng trial ay desidido na si Vic Soto na ituloy ang laban at ayon nga sa abogado, bago pa magsimula yung trial, lalaban talaga. Ayon ang instruction niya sa amin. Hindi pa namin siya uli nakakausap kung open siya sa amicable settlement kaya binuksan yung pagkakataon. Mandatory yung pre-trial, yung mediation, we'll ask him again. The last time na nagkausap kami, ang sabi niya, proceed tayo to trial, let the courts decide. Hindi man magkaroon ng areglo, mataas ang tiwala at kumpiyansa ni Vic Soto na mananalo sila sa nasabing kaso. Dagdag pa ni De la Cruz, matibay naman yung aming ebidensya. In fact, dumaan ito sa preliminary investigation at sinabi naman ng fiskal na sapat yung ebidensya para ito ay mag-proceed sa trial. Inaasahan naman ng personal na pagdalo ni Vic Soto sa susunod pang hearing. Matatanda ang 19 counts of cyber libel laban kay Daryl Yap ang isinampa ni Vic Soto noong January 9, 2025. Sa 19 counts of cyber libel na isinampa ni Vic, 2 lamang ang sumampa at ang 17 na ibinasura ng Muntinlupa City Prosecutor's Office. Agad naman nakipagpiyansa si Daryl Yap ng halagang 20,000 pesos para sa pansamantalang paglaya. Matatanda ang noong March 19, nag-issue ng arrest of warrant si Muntinlupa RTC Branch 203 Presiding Judge Myra Kiambao na may kinalaman sa kasong isinampa ni Vic, ang paglabag sa Article 353 at 355 ng Revised Penal Code kaugnay ng Republic Act No. 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012.